Mga kaibigan, may nangyari na hindi kayo maniniwala. Mga Diyos ko, ano itong kaguluhan na ito? Nasaan ang mga katiwala, servants? Bakit ako pa ang magmamaneho? Operate ng makinang ito. Ito ang mga unang salitang binitawan ni Baronesa Elizabeth von Havel, isang 75 taong gulang na aristocrat mula sa Czech Republic, habang nakatayo siyang litong-lito sa harap ng automated check-in kiosk sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, Terminal 3 ng Pilipinas. Alam niyo ba? Ang mga ultra-rich na babaeng ito na hindi man lang kailanman nagtali ng sarili nilang sintas o gumawa ng sarili nilang tsaa dahil trabaho yan ng katiwala, ay nagising sa kaligayahan ng pagsasarili sa loob lamang ng 3 araw sa Pilipinas, at unti-unti silang nagsimulang magtanggal ng kanilang mga katiwala pag-uwi nila mula sa malaking kaguluhan sa paliparan, ang unprecedented na gulat sa convenience store, hanggang sa kagalakan ng pagsasarili na naranasan nila sa isang pamilyang Pilipino. Hindi ko malilimutan ang emosyon ni Baronesa Elizabeth. Hindi ko malilimutan ang satisfaction. Nang unang beses akong nagluto gamit ang sarili kong mga kamay, ako na nabuhay ng walang kahirap-hirap sa loob ng 70 taon. Ang luhaang pagtatapat na ito ni Baronesa Elizabeth ang nagdulot ng isang revolusyon sa lipunan ng mga aristokrat sa Czech. Ano nga ba ang naranasan nila sa Pilipinas? Bakit ang mga taong naniwala na immoral ang pagsasarili ay nagbago ng pananaw ng 180 degrees at naniwalang ang pagsasarili ang tunay na tanda ng dugong bughaw? Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang unprecedented na pagbagsak ng sistema ng halaga na nasaksihan ko. Si Maria Maricel Santos, isang travel consultant ng isang luxury travel agency na umalalay sa kanilang lahat. Bago tayo magsimula, please like and subscribe para malaking tulong ito upang makapagbahagi pa ako ng mas maraming nakakagulat na kwento. Kumusta? Ako si Maria Maricel Santos. Sa nakalipas na 15 taon, nagtrabaho ako bilang isang travel consultant na espesyalista sa ultra-rich ng mundo. Nagtatrabaho ako sa isang luxury travel company sa Prague, Czech Republic, at mayroon akong certification sa Czech at Tagalog translation. Ako ay umaalalay sa mahigit 50 international trip taon-taon. Gayunpaman, ang naranasan ko noong Setyembre ng nakaraang taon ang pinaka-nakakagulat na pangyayari sa buong karera ko. Noong araw na iyon, sinalubong ko sa Singapore Airport ang 14 na babae na nagmula sa mga kilalang pamilya ng Czech aristocracy. Lahat sila ay nasa edad 60 hanggang 80 at lahat sila ay nagpakasal sa mga pamilyang may dugong bughaw sa loob ng maraming henerasyon. Ang kanilang mga asawa ay mga CEO ng malalaking kumpanya, tagapagtatag ng mga bangko at mga politiko, mga pinakamaimpluwensyang tao sa Czech Republic. Bumisita sila sa Singapore para dumalo sa annual general meeting ng Asian Aristocrat Salon na ginaganap minsan sa isang taon. Ito ay isang super exclusive na social event kung saan nagtitipon ang mga royalties at billionaires mula sa iba't ibang bansa sa Asia na ang bayad sa pagdalo ay 100,000 euros bawat tao. Ang lugar ay ang top floor ng Marina Bay Sands sa Singapore. At tumagal ng 3 araw ang pagpapalitan ng mga socialite sa buong mundo. Gayunpaman, ang kakaibahan ng mga babaeng ito ay hindi lamang sila mayaman. Sila ay may matinding servant dependency syndrome. Si Baronesa Elizabeth, 75, ay hindi kailanman nagluto ng pagkain sa buong buhay niya. Si Countess Katharina von Lowenstein, 70, ay hindi man lang kailanman nagtali ng sarili niyang sintas. Si Countess Maria Habsburg, 68, ay patuloy na tumatanggi na magtimpla ng tsaa dahil ito ay trabaho ng katiwala. Mula sa paggising hanggang sa pagtulog, lahat ay pinamamahalaan ng mga katiwala. Sa paggising, pinipili at sinusukatan sila ng exclusive maid. Ang breakfast ay inihahanda at inihahatid ng exclusive chef. Lahat ng paglalakbay ay may private car at driver. Ang pamimili ay ginagawa ng katiwala. At syempre, ang paglilinis at paglalaba. At kahit ang pagsagot sa telepono ay ipinauubaya sa katiwala dahil ito ay itinuturing na bastos na gawain. Para sa kanila, ang paggawa ng sarili nilang bagay ay isang kahiyahiyang gawain na nagpapababa ng social status. Ang paniniwala
na ang tunay na noble ay hindi nagtatrabaho. Ang pagsugat sa kamay ay gawain ng mababang uri ay ipinasa sa loob ng maraming henerasyon. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay nagturo pa sa kanilang mga anak na ipaubaya sa katiwala ang lahat, kahit pa kaya nilang gawin ang mga ito. Sa loob ng 3 araw sa Singapore, syempre, lahat ay suportado ng mga katiwala at staff. Ang pagdadala ng bagahe, pag-aayos ng pagkain, paghahanda ng paglalakbay lahat ay inasikaso ng mga professional staff. Nag-enjoy sila sa salon at nakipagsosyal sa mga mayayaman mula sa ibang bansa. Ngunit, noong Setyembre 23, sa araw ng kanilang pag-uwi, isang napakalaking bagyo na sinasabing pinakamalaki sa kasaysayan ng pagmamanmanan ang tumama at sunod-sunod na isinara ang mga paliparan sa buong Timog Silangang Asya. Ang Bangkok, Kuala Lumpur, Hong Kong at Taiwan, lahat ng connecting airports ay hindi na magagamit. Nagsagawa ng emergency meeting ang pilot ng chartered plane at tiningnan ang mga alternative route. Dahil sa fuel, hindi posible na direktang lumipad pabalik sa Europa. Pagkatapos ng pagsasaalang-alang, napagdesisyonan ang emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, NAAA, Terminal 3 sa Pilipinas, bilang pinakaligtas at fully equipped na paliparan. Nang umalingaw ang announcement sa loob ng eroplano, nalito ang mga madam. Ang alam lang nila tungkol sa Pilipinas ay isang bansang Asyano na may maraming isla at isang lugar na medyo magulo at masikip. Nagtanong ang ilan. Baka naman may magagarang hotel sa Pilipinas? Makakakuha ba tayo ng katiwala doon? Sa totoo lang, nag-alala rin ako. Hindi ko inimagine na aalagaan ko ang mga babaeng hindi kayang gawin ang kahit ano nang walang katiwala sa Pilipinas. Ngunit ang pag-aalalang ito ay naging totoo sa ibang kahulugan. Lumapag kami sa Naya bandang 3:00 ng hapon, local time. Ang unang impresyon ng paliparan ay nakakagulat para sa mga madam. Ang modernong paliparan ay ito. Nagulat na bulalas ni Baronesa Elizabeth na marahil ay hinaluan ng panunuya sa simula. Ngunit ang tunay na pagsubok ay nagsimula rito. Habang papunta sa immigration, nangyari ang unang insidente. Nang dumaan sila sa e-gate, ang instruction ay, pakiscan po ng sarili ninyong pasaporte. Ngunit wala ni isa sa mga madam ang nakaranas na mag-operate ng makina sa kanilang sarili. Nakatayo si Baronesa Elizabeth na litong-lito nang tumakbo ang isang airport staff. Ngumiti siya sa alok na, tutulungan ko po kayo. Dahil gumaan ang kanyang pakiramdam, ngunit nang ipaliwanag ng staff. Ilagay niyo po ang pasaporte dito at pindutin ang screen. Naguluhan si Baronesa. Ako? Aakmahin ko ang makina? Sa huli, ako ang gumawa nito. Ngunit ito ang simula ng 3 araw na self-service hell. Sa baggage claim, naghihintay ang isa pang kaguluhan. Sa announcement na, pakikunin po ang sarili ninyong bagahe. Nagtanong si Katarina. Sinong katiwala ang magdadala ng bagahe ko? Nang ipaliwanag ko na, sa Pilipinas po, kayo mismo ang magdadala ng inyong mga bagahe, nanlaki ang mata ng mga madam. Naguluhan si Maria. Pero mabigat ang suitcases na ito. Hindi ito dapat dalhin ng mga babaeng katulad ko. Totoo. Hindi realistic para sa mga babaeng higit 70 taong gulang na magdala ng mabibigat na suitcases. Ngunit ang trolley rental service sa paliparan ay self-service din. Ang trolley ay gagamitin matapos magpasok ng barya. Coin at ibabalik ang barya pagkatapos gamitin. Nagdulot ito ng mas matinding pagkalito sa mga madam. Una, wala silang Philippine peso coins. Pangalawa, ang aksyon mismo ng paglalagay ng barya ay isang hindi pa naranasan na gawain para sa kanila. Habang ako ay nagpapapalit ng pera at nagpapaliwanag kung paano gamitin ang trolley, si Duchess Ana Posa, ay 68, ay nagtanong, bakit sa Pilipinas pinapagawa nila sa kliyente ang trabaho? Sa tanong na ito, lumingon ang mga Filipino passengers sa paligid, ngunit siguro nakita nila sa mukha ni Ana na ito ay galing sa purong pagkalito at hindi masamang intensyon. Kaya napangiti na lang ang lahat. Sa pagdaan sa customs, nagkaroon ng panibagong pagkalito.
sa instruction na, kung wala po kayong ide-declare, dumaan sa green gate, tumigil ang mga madam. Nagtanong si Elizabeth, sino ang magsasagawa ng declaration procedure? Nang ipaliwanag na, kayo mismo po ang magdedesisyon at pipili ng angkop na gate. Nagtapat si Katarina. Hindi po kami kailanman nagdesisyon. Palagi kaming sinasabihan ng secretary o butler. Sa huli, ako ang nagpaliwanag isa-isa at dumaan sila sa green gate, ngunit sa puntong ito, 2 oras na ang nakalipas mula nang dumating kami sa paliparan. Ang procedure na karaniwang tapos sa 30 minuto ay 4 na beses ang itinigal dahil sa kawalan ng practice sa self-service. Sa taxi stand, naghihintay ang panibagong sorpresa. Humanga ang mga madam na self-opening ang pinto ng taxi. Ngunit nang sabihin ng driver, "Ma'am, pakisabi po kung saan tayo." Naguluhan sila muli. Nagtanong si Maria, "Hindi ba alam ng driver ang destinasyon namin?" Sa Czech Republic, ang private driver ay alam na ang schedule, kaya hindi na kailangang sabihin pa ng noble ang destinasyon. Nang ipaliwanag na, sa Pilipinas po, ang customer ang nagtuturo ng destinasyon na pailing ang mga madam ang inefficient na sistema. Habang papunta sa hotel, humanga ang mga madam sa tanawin sa labas ng bintana. Ang linis ng kalsada at ang maayos ng mga gusali. Komento nila, ngunit ang pinakanakagulat sa kanila ay ang lahat ay nagtatrabaho ng abala. Nagtanong si Ana. Tinuturo ang mga office workers sa sidewalk. Sila ba ay mga katiwala? Nang ipaliwanag ko na, hindi po. Sila ay ordinaryong Pilipino. Sumagot siya. Bakit ang gaganda ng suot nila kung hindi sila miyembro ng nobility? Mula sa tanong na ito, nakita ko ang pananaw ng mundo ng mga madam. Para sa kanila, may fixed notion na nagtatrabaho, katiwala, at magandang suot, privilege ng noble. Ang tanawin ng ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho at maganda ang pananamit ay lumampas sa kanilang karaniwang kaalaman. Nang makarating kami sa isang luxury hotel sa Makati, humanga ang mga madam sa ganda ng gusali. Ngunit sa check-in procedure sa front desk, nagkaroon ng panibagong pagkalito. Sa request na, "Paki-fill up po ng pangalan at numero ng telepono dito," sumagot si Baronesa Elizabeth. Trabaho yan. Ng secretary. Maingat na nagpaliwanag ang hotel staff. Sa Pilipinas po, patakaran na ang guest mismo ang mag-fill up. Ngunit ang mga madam ay hindi kailanman nagsulat ng dokumento sa loob ng 70 taon. Halos nakalimutan na nila kung paano humawak ng panulat. Sa huli, ako ang nag-fill up, ngunit nagbuntong hininga si Katarina. Bakit pinapagawa sa customer ang trabaho sa hotel sa Pilipinas? Nakakapagod. Sa sandaling iyon, naramdaman ko kung gaano kahirap ang susunod na 3 araw. Habang papunta sa kwarto, nagkaroon ng kaguluhan sa pag-operate ng elevator. Sa tanong ng staff, "Anong floor po ang pipindutin?" Nagulat si Maria. "Ako ang pipindot." Sa kanilang luxury hotel sa Czech, ang katiwala o staff ang nag-operate ng elevator kaya hindi pa sila kailanman pumindot ng button. Pagdating sa kwarto, may isa pang sorpresa na naghihintay. Ang aksyon ng pagbukas ng pinto gamit ang keycard ay naging mahirap para sa mga madam. Anong gagawin ko sa card na ito? Bakit hindi ito susi? Sunod-sunod na tanong nila. Sa loob ng kwarto, may iba't ibang self-service din. Aircon remote, TV remote, light switch, lahat ay kailangan mong i-operate sa sarili mo. Naguluhan si Ana. Bakit walang kwarto na maid? Ang hotel sa Pilipinas, ang hapunan sa gabing iyon ay booked sa restaurant ng hotel. Ngunit may unexpected na nangyari rito. Sa entrance ng restaurant, may announcement na, "Ang bagahe po ninyo ay i-cloak namin." Nakatayo ang mga madam, dala ang kanilang mga handbag, ngunit ang aksyon ng pagpapakloak ng bagahe ay ginagawa ng katiwala noon nang ipaliwanag na, "Pakidala po ito pagkatapos ng meal," nagtanong si Baronesa Elizabeth. Ako ang magmamanage ng ticket? Paano kung mawala ko? Naging mahirap din ang pagpili ng menu sa restaurant. Sa Czech, ang exclusive chef ang automatikong naghahanda ng optimal na pagkain para sa kalusugan ng mga madam. Ngunit sa restaurant sa Pilipinas, ang sistema ay
Kayo mismo po ang pumili mula sa menu. Hindi ko alam kung alin ang angkop para sa akin, nag-alala si Katarina. Palagi akong kumukonsulta sa nutritionist, kaya hindi ko kayang magdesisyon sa sarili ko. Tiningnan nila ang menu ngunit hindi nila alam ang nilalaman ng dish batay sa pangalan lang, kaya nagtanong sila ng paliwanag isa-isa sa bawat dish. Nang dumating ang pagkain, may panibagong sorpresa. Humanga ang mga madam sa magandang plating ng Filipino fusion dish o Asian dish. Parang isang art piece. Ang ganda ng mga kulay. Ngunit nahirapan sila sa paggamit ng chopsticks, kung ginamit, o sa pag-adapt sa dining setup. Nagtanong si Maria, bakit gumagamit ang mga Asyano ng mahihirap na kagamitan para kumain? Nagdala ng fork at knife ang staff, ngunit biglang sinabi ni Ana, gusto kong matuto gumamit ng chopsticks. Ito ang kanilang unang hakbang sa awareness na, gusto kong matuto gumawa ng sarili kong bagay. Pagkatapos kumain, pauwi na sana sa kwarto nang nakita nila ang convenience store. Nakita ang sign na 24 oras na bukas, nagpakita ng interes ang mga madam. Bukas pa ang tindahan ng Pilipinas sa gabi? Sino ang nagtatrabaho sa gabi? Pagpasok sa convenience store, para silang naligaw sa ibang mundo. Una, nagulat sila sa dami ng products. Bakit ang daming products sa maliit na tindahan na ito? Paano nila minamanage? At ang pinakamalaking shock ay ang self-checkout. Sa instruction na, kayo mismo po ang mag-scan ng product, napatayo ang mga madam. Nagtanong si Baronesa Elizabeth, anong scan? At naguluhan si Katarina, kami ang magbabayad? Maingat na ipinaliwanag ng staff ang operation method. Ngunit ang aksyon ng pag-align ng barcode sa scanner ay isang high-difficulty task para sa mga madam. Napailing si Maria. Bakit kailangang gawin ng customer ang trabaho ng tindahan? Sa pagbabayad, dahil hindi sila sanay sa mga Philippine peso coins, tumagal ang pagbibilang ng barya. Ang laki ng 5 peso coin. Ang gaan ng 1 peso coin. May mga ganoong discovery rin. Nagtapat si Ana. Palagi kasing secretary ang nagbibilang ng pera, kaya hindi ko alam. Sa huli, tumagal ng 25 minuto ang pagbili ng 1 piraso ng puto Filipino rice cake. Ngunit ang puto na ito ay nagkaroon ng espesyal na kahulugan para sa kanila. Ito ang unang shopping, na sila mismo ang pumili at nagbayad. Pagbalik sa kwarto at kinain ng puto, sinabi ni Baronesa Elizabeth ang isang unexpected na bagay. Bakit kaya? Ang puto na ito ay espesyal na masarap. Mas tumatatak sa puso kaysa sa mga regular na pagkain ko. Tumango si Katarina. Oo nga, iba ang satisfaction. Hindi nakatulog ang mga babae noong gabing iyon. Dahil sa sunod-sunod na pagsasarili sa buong araw, nakaramdam sila ng pagod na hindi pa nila naranasan. Ngunit kasabay nito, nakaramdam sila ng kakaibang kasiyahan dahil sa pagkumpleto nito. Hindi ko sinasadyang narinig ang sinabi ni Maria sa kanyang kwarto. Ngayon lang ako nakatagal ng walang katiwala sa loob ng 1 araw. 70 taon na akong nabubuhay. At ngayon lang ito nangyari, kinaumagahan. Ang sitwasyon ay nagpakita ng mas kawili-wiling development. Ang breakfast ay buffet, isa ring unknown experience para sa mga madam. Noong una, nag-alangan sila sa sistema ng sariling pagpili at sariling pagkuha ng pagkain. Nagtanong si Baronesa Elizabeth, alin ang angkop na pagkain para sa akin? Dahil diet lang na kinakalkula ng nutritionist ang kinakain nila noon, hindi nila alam ang sarili nilang preference. Ngunit habang unti-unti silang kumukuha ng iba't ibang dish at tinikman, nagkaroon sila ng mga bagong discovery. Gusto ko pala ang timpla nito. Ang sarap ng tinapay na ito. Naranasan nila ang kagalakan ng pagpili ng pagkain gamit ang sarili nilang taste buds. Pagkatapos ng breakfast, pumunta kami sa Manila Grand Central Station, halimbawa, para sa biyahe sa LRT, MRT. Dahil private car ang basic na transportation nila sa Czech, halos hindi pa sila gumamit ng public transportation. Sa harap ng beep card vending machine, nagkaroon ng malaking kaguluhan muli. Kami mismo ang bibili ng ticket? Paano i-ooperate ang makina na ito? Paano pipiliin ang destinasyon? Sunod-sunod na tanong nila. Mabait na nagpaliwanag ang station staff.
Ngunit para sa mga madam, ang operation ng vending machine ay tila kasing komplikado ng pagmamaneho ng spaceship. Humanga si Katarina. Bakit kaya ng mga Pilipino na patakbuhin ang komplikadong sistemang ito? Habang naghihintay ng tren sa platform, interesadong pinanood ng mga madam ang gawi ng mga Pilipino. Lahat ay nakapila at naghihintay. Napaka-orderly. Bakit walang masyadong maingay? Nang dumating ang tren, may isa pang sorpresa. Nagulat si Maria, ang magalang. Pinapadaan muna ang mga bumababa bago sumakay. Sa loob ng tren, naranasan din nila ang pag-alok ng upuan. Isang binata ang nagbigay ng upuan sa mga madam. Nagulat si Ana. Bakit napakabait ng hindi namin kilala? Sa check, may malinaw na social class sa pagitan ng noble at ordinaryong mamamayan, kaya bihira ang ganitong natural na kabaitan. Pagdating sa Manila Grand Central Station, natulala sila sa laki nito. Parang underground city. Ang laki ng station na ito. Ngunit humanga sila na madali silang nakarating sa destinasyon dahil sa malinaw na signage. Ang experience ng pamimili ng souvenir sa mga tindahan sa loob ng station ay sariwa rin. Magkano ito? Anong lasa nito? Nagtanong sila sa staff at nadiskubre nila ang kagalakan ng pagpili ng product sa sarili nila. Sinabi ni Baronesa Elizabeth, parang may espesyal na kahulugan ng souvenir na ako mismo ang pumili. Napagdesisyonan namin na bumili ng packed lunch, baon, at kumain. Sa baon, turo-turo stand, nanlaki ang mata ng mga madam nang makita ang iba't ibang ulam at packed meal. Ang ganda ng balut! Ang dami ng variety. Nalilito ako kung alin ang pipiliin. Ang experience ng pagkalito ay sariwa rin para sa kanila. Dahil katiwala ang palaging gumagawa ng optimal na choice, naramdaman nila ang hirap at kagalakan ng pagdesisyon sa sarili nila. Pinili ni Katarina ang isang baon na may colorful na ulam at rice. Nang tanungin ko kung bakit iyon ang pinili niya, sumagot siya, dahil ang kulay ay maganda at tumama sa aking damdamin. Unang beses kong pumili. Batay sa sarili kong feeling habang kumakain ng baon, naranasan ng mga madam ang satisfaction na iba sa dati. Kakaiba. Ang sarap ng pagkaing ako mismo ang pumili, emosyonal na sinabi ni Maria. Pagkatapos ng tanghalian, nagkaroon kami ng shopping experience sa isang department store hall, Rustan's SM. Ito rin ay sariwa para sa mga madam. Sa check, inihahatid ang mga damit sa bahay nila at ang personal stylist ang nagbibigay ng suggestion, kaya hindi pa sila kailanman pumili ng sarili nilang damit. Sa clothing section ng department store, nagtanong ang staff, ano pong style ang hinahanap nyo? Sumagot si Baronesa Elizabeth, sabihin nyo po sa akin ang babagay sa akin. Ngunit naguluhan siya sa tanong na, ano pong kulay ang gusto nyo? Anong style ang prefer nyo? Ang concept ng sariling preference ay malabo para sa kanila. Dahil expert ang palaging nagdedesisyon, hindi nila alam ang sarili nilang gusto. Ngunit habang nakikita at nahahawakan nila ang iba't ibang damit, nagsimula silang magbigay ng komento. Ang kulay na ito ay nagpapagaan ng pakiramdam ko. Ang material na ito ay malambot sa balat. Ang pagbibihis sa fitting room ay isang bagong experience din. Ako ang magzizipper? Ako ang magbuboton? May mga tanong na ganoon. Ngunit ang mukha ni Katarina habang tinitingnan ang sarili niya sa salamin at nagtatanong, ay puno ng buhay. Sinabi ni Katarina, pagsuot ko ang damit na ako mismo ang pumili, parang nagkakaroon ako ng confidence. Ngumiti si Ana at sumagot, parang nadiskubre ko ang bagong ako. Pagbalik sa hotel sa gabi, nagkaroon kami ng pagkakataon na bisitahin ang isang ordinaryong pamilyang Pilipino. Ang kaibigan ko ay mabait na nag-alok na itour ang bahay niya. Ito ang pinaka-nakakagulat na experience para sa mga madam. Ang bahay ng kaibigan ko ay isang tipikal na bahay sa Manila. Nagulat ang mga madam. Ang linis at maayos ng bahay na ito pero walang katiwala. Lalo silang nagulat nang ipaliwanag ng asawa ng kaibigan ko. Kaming pamilya lang po ang nakatira. Nagtanong si Baronesa Elizabeth, ikaw lang po ba ang nag-iisip ng malaking bahay na ito? Nagpatuloy si Katarina, ikaw lang ang nagpaplano ng paglilinis, paglalaba, at pagluluto?
Sumagot ang asawa ng kaibigan ko. Kaming lahat sa pamilya ang nagpapartihan, sharing ng trabaho. Tumutulong din ang mga bata. Sa salitang ito, nawalan ng imik ang mga madam. Ang mga bata, naglilinis? Hindi ba masama yan sa edukasyon nila? May mga tanong na ganoon. Ngunit nang makita nila ang eksena ng pamilya na nagtutulungan sa paghahanda ng hapunan, ang nanay na nakangiti habang naghihiwa ng gulay, ang anak na elementarya na naghuhugas ng bigas, ang anak na high school na naghahanda ng plato, isang mainit na family scene. Sa suggestion na, gusto niyo bang sumali sa pagluluto? At nag-alangan ang mga madam noong una. Ngunit buong tapang na sinabi ni Baronesa Elizabeth, gusto ko pong subukan. Ito ang turning point. Naranasan niya ang unang beses na maghiwa ng gulay sa buhay niya. Noong una, takot siyang humawak ng kutsilyo dahil hindi niya alam kung paano, ngunit maingat na nagturo ang asawa ng kaibigan ko. Ganito po hiwain ang karot. Sa sibuyas, lalabas ang luha. Pero okay lang yan kapag nasanay na. Umiyak si Katarina habang naghihiwa ng sibuyas, ngunit hindi lang ito dahil sa sibuyas. Sa 70 taon kong nabubuhay, ngayon lang ako nakasali sa pagluluto. Ang init ng pakiramdam na ito, emosyonal siyang nagpasalamat. Si Maria naman ay na-assign na gumawa ng tortang itlog. Noong una, hindi pa siya marunong magbalat ng itlog, ngunit pagkatapos ng ilang failure, nakumpleto niya ang isang maganda at buo na tortang itlog. Ang salitang, kaya ko rin pala, ay puno ng malalim na damdamin. Sa oras ng hapunan, kinain ng mga madam ang pagkaing sila mismo ang sumali sa paggawa at naranasan nila ang satisfaction na hindi pa nila naranasan kailanman. Ito ang pinakamasarap na pagkain. Lumuluhang sinabi ni Ana, nang purihin sila ng mga anak ng kaibigan ko. Ang galing niyo, Lola. Tuwang-tuwa ang mga madam. Ngumiti si Baronesa Elizabeth at sumagot, unang beses akong purihin ng isang bata. Naranasan din nila ang paghuhugas ng pinggan pagkatapos kumain. Sa suggestion ni Maria na, gusto ko ring subukan ang paghuhugas, lahat sila ay naghugas ng pinggan. Noong una, hindi nila alam kung paano i-adjust ang temperature ng tubig at hindi tama ang dami ng dishwashing liquid. Ngunit ang sense of accomplishment pagkatapos ng pagkumpleto ay iba sa lahat. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, ni-review ng mga madam ang kanilang experience sa buong araw. Nagsimulang magsalita si Katarina. Espesyal na araw ito. Nalaman ko ang kagalakan ng paglikha ng isang bagay gamit ang sarili kong mga kamay. Nag-reflect si Baronesa Elizabeth. Sa 70 taon, baka wala akong nagawa. Dahil katiwala ang gumagawa ng lahat, hindi ko naranasan ang sense of accomplishment. Nagniningning ang mata ni Ana at sinabing, gusto ko pang subukan ang mas maraming bagay bukas. Sinabi rin ni Maria, gusto kong ipagpatuloy ang mga natutunan ko pag uwi ko sa Czech. Kinaumagahan ng ikatlong araw, malinaw na nagbago ang ekspresyon ng mga madam. Mas puno sila ng buhay at may confidence. Sa breakfast buffet, hindi na sila nag-alangan at sila mismo ang pumili ng pagkain. Ito ang lasa na natutunan ko kahapon o ito ay isang bagong challenge naririnig sa kanilang usapan. Ang checkout procedure ay mas madali kaysa noon. Sila mismo ang naglaban ng bagahe, nagsagawa ng procedure sa front desk, at nagbalik ng keycard lahat ay natural na nilang nagawa. Sa tren papuntang paliparan, seryosong nag-usap si Baronesa Elizabeth. Parang ibang tao na kami kaysa noong 3 araw na nakalipas. Tinuruan kami ng Pilipinas ng kagandahan ng pagsasarili. Ang departure procedure sa Naya ay hindi hamak na mas smooth kaysa sa kanilang pagdating. Ang automatic check-in at self-service lahat ay natural na nilang nagawa. Habang naghihintay sa boarding gate, nagpahayag si Katarina ng isang mahalagang desisyon. Pag-uwi ko sa Czech, unti-unti kong babawasan ang bilang ng mga katiwala. Gusto kong gawin ko ang kaya kong gawin sa sarili ko. Sa halip na iasa sa iba ang lahat, nagpatuloy si Maria. Gusto kong matuto magluto. Gusto ko ring matuto maglinis. Nalaman ko ang kagalakan ng pagbuo ng sarili kong bahay, gamit ang sarili kong mga kamay. Sinabi ni Ana,
Gusto ko ring turuan ang mga anak ko. Nawawala ang mahalagang bahagi ng buhay kapag umaasa lang tayo sa mga katiwala. Sa pagsakay sa eroplano, sila mismo ang nagdala ng kanilang mga bagahe at sila mismo ang nagsuot ng seatbelt. Lahat ng ito ay imposible noong 3 araw na nakalipas. Sa loob ng eroplano, ni-review ng mga madam ang kanilang experience sa loob ng 3 araw. Sinabi ni Baronesa Elizabeth, "Tinuruan kami ng Pilipinas kung ano ang tunay na kayamanan. Hindi ito makukuha sa pera o status. Nalaman namin ang kagalakan ng pagkumpleto ng isang bagay gamit ang sarili naming mga kamay." Pagdating sa Prague, nagulat ang mga katiwala na sumalubong sa kanila sa pagbabago ng mga madam. Ang hitsura nila, habang sila mismo ang nagdadala ng bagahe at naglalakad ay malinaw na iba sa dati. Sa alok na, "Ma'am, welcome back. Dadalhin ko na po ang bagahe nyo." Sumagot si Baronesa Elizabeth. "Salamat, pero ako mismo ang magdadala." Ang salitang ito ang simula ng revolusyon sa lipunan ng mga aristokrat sa Czech. Pag-uwi, tinupad ng mga madam ang kanilang pangako at nagsimula ng unti-unting pagbabago. Una, nagsimula silang mag-aral magluto. Nagsimula sila sa simpleng pagkain nang hindi umaasa sa exclusive chef. Kahit sunod-sunod ang failure noong una, naalala nila ang sense of accomplishment na naranasan nila sa Pilipinas kaya hindi sila sumuko. Si Katarina ay natuto maglinis. Nais niyang maranasan ang satisfaction ng pag-aayos ng sarili niyang tirahan. Si Maria ay natuto maglaba. Humanga siya sa sariwang pakiramdam ng pagsusuot ng damit na siya mismo ang naglaba. Si Ana naman ang gumawa ng pinakamatapang na desisyon. Kalahati ng katiwala ay tinanggal at ginawa niya ang kaya niyang gawin sa sarili niya. Naranasan niya ang kasiyahan na hindi mabibili ng pera araw-araw. Ang pagbabagong ito ay naapektuhan din ang pamilya ng mga madam. Nakita ng mga anak ang pagbabago ng kanilang mga ina at nagsimulang matuto ng halaga ng pagsasarili. Ang mga apo ay espesyal na natuwa dahil ang lola nila ang nagluto ng pagkain. Ang pahayagan ng Czech na Pravo ay nag-feature ng pagbabagong ito bilang isang espesyal na artikulo sa headline na, "Ang noble na revolusyon ng pagsasarili, ang tunay na kayamanan na natutunan sa Pilipinas." Detalyado na iniulat ang experience ng mga madam. Sa artikulo, sinabi ni Baronesa Elizabeth, "Sa loob ng 25 taon, naniwala ako na ang tunay na noble ay hindi nagtatrabaho. Ngunit ang natutunan ko sa Pilipinas ay ang tunay na noble ay ang taong nagsasarili. Paano mamumuno ang isang tao sa iba kung wala siyang kayang gawin sa sarili niya?" Ang artikulong ito ay nagkaroon ng malaking epekto at nagkaroon ng self-reliance boom sa lipunan ng mga aristocrat sa Czech. Ang iba pang mga noble madam ay nagsimulang mag-reassess sa kanilang servant dependency. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumalik ang mga madam sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, bilang nagsasariling noble, para mas malalim na maranasan ang kultura ng bansa, ang gawin nila sa paliparan ay ganap ng nagbago at sila mismo ang nagsagawa ng lahat. Nagulat din ang pamilya ng kaibigan na nakilala nila sa Pilipinas sa pagbabago ng mga madam. Para silang ibang tao. Napakanatural at puno ng buhay, komento nila. Sa stay na ito, nag-enjoy sila sa mas active na pagsasarili, tulad ng pagsali sa cooking class at pag-aaral ng traditional craft. Nagpahayag si Baronesa Elizabeth ng pasasalamat. Ang 3 araw sa Pilipinas ang nagpabago sa 75 taon kong buhay. Natutunan ko ang tunay na kahulugan ng buhay. Kasalukuyan, itinatag ng mga madam ang Czech Aristocrats Self-Reliance Association at nagtuturo sila sa mga batang noble tungkol sa kahalagahan ng pagsasarili. Ang pagpasa sa susunod na henerasyon ng halaga na natutunan nila sa Pilipinas ang bago nilang misyon. Ang kuwentong ito ay nagsimula sa isang aksidente sa loob lamang ng 3 araw, ngunit may kapangyarihan itong baguhin ang buhay ng isang tao at ang buong lipunan. Ang kultura ng Pilipinas na pinahahalagahan ang pagsasarili ay nakaapekto sa malalayong aristocratic society ng Europa. Naaalala ko pa rin ang 3 araw na iyon.
Hindi ko malilimutan ang hitsura ng mga madam na puno ng confidence habang umaalis sa Pilipinas. Sila na walang kayang gawin nang walang katiwala. Ang tunay na kayamanan ay marahil hindi pera o status, kundi ang kapangyarihan na makumpleto ang isang bagay gamit ang sarili mong mga kamay. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. Kumusta ang kwento ng pagbabago ng halaga ng labang-apat na check servant dependent, madam? Pakiiwan ng comment ng suporta para sa mga protagonista ng kuwento. Kung nagustuhan niyo ang kuwentong ito, please like and subscribe. Salamat sa panonood.